Apektado ng tagtuyot at pesteng harabas ang mga taniman ng sibuyas sa San Jose Occidental, Mindoro. Naitala rin ng LGU ang mahigit 250 million pesos na danyos sa mga palayan at taniman ng sibuyas sa bayan. Ang detalye sa report ni Denise Abante. 2.6 hectares ang lawak ng taniman ng sibuyas ni Hiner sa Barangay La Curva, San Jose Occidental, Mindoro. Pero ang taniman na dating saganang pangkabuhayan at pinagkukunan ng pang-araw-araw na pagkain, wala nang maani pa dahil sa epekto ng El Nino. Sa halip kasi napabilog ang hugis ng bulb ng sibuyas, nagiging oblong na ito dahil kinulang sa tubig. Dismayado at napapailing na lang si Hiner sa sitwasyon nila ngayon. Bukod sa pagkalugi, naaapektuhan na rin daw ang kanyang mentalidad. Hindi ako masyadong mapagkatulog. At naalala ko yung aking mga ginastos din sa aking pananim. Pangalawa, hindi ko alam kung saan ikukuha ng tubig. At napakahirap talaga. Ang hindi ko alam kung saan ako hahanap ngayon ay babayad sa aking mga inutang na puhunan. Dito sa San Jose Occidental, Mindoro, bukod sa kakulangan ng tubig para sa kanilang mga taniman ng sibuyas, apektado na rin sila sa pagdating ng mga harabas na siyang peste na sumisira sa kanilang mga pananim. Nakapag-deklara na po kami state of calamity, so meron po kaming quick response fund, no, na 2.5 million. So napag-usapan po namin yung 2.5 million ay ibabahagi po namin sa mga irrigators na pwede pa pong makakuha ng tubig para maisalba yung kanilang mga lupain. Ayon sa San Jose LGU, aabot na sa 197 million pesos ang danyo sa taniman ng sibuyas at 51 million pesos naman sa palayan na may kabuuang 251 million pesos. Ang mga sibuyas na itinanim ni Hiner dapat sana'y aanihin na ngayong buwan kung hindi lang inabot ng tagtuyot at harabas kaya malaki ang kanyang panghihinayang. Wala na raw siyang magawa kundi tibayan na lang ang loob kasama ang mga mahal sa buhay. Unang-una, tumatawag na lang kami sa Panginoon at tinitibayan nilang idibdib. At minsan, sa gabi, bago matulog, lalo pagka nakita yung mga anak, halos nalulungkot din. Kaya sana humingi ng konting tulong sa kung pwede. Nananawagan po ako sa gobyerno na hindi man po tulong pero sa lahat ng magsasaka dito sana mapansin ninyo yung nila, pagod, yung hirap, kung paano magpalaki ng produkto. Yung lang sa amin sana isundin nila kung ano yung patakaran sa presyo ng sibuyas. Yun lang inaano ko para naman yung pagod at hirap ng magsasaka may palit. Laging pansinin ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Samantala, bukod sa taniman ng mga sibuyas, nagkabitak-bitak na rin ang palayang ito ni Mang Eugenio. 12 taong gulang pa lang daw siya nang magsimulang magsaka. Sa mahigit 60 dekada niya sa pagtatanim ng palay, ngayon lang daw siya nakaranas ng ganito kalalang pagkatuyo at pagkakabitak-bitak ng lupa. Hindi talaga. Ibang-iba talaga ito. Nakakapatay ng tao na ito. Talagang wala na kaming magawa kundi tanggapin na lang na gano'n ang kapalaran namin dito. Ay panawagan naman na sana namin sa gobyerno natin. Itong bago magtalukan sana ulit, bigyan man kami ng kahit na kunting tulong lang. Bagamat nakatanggap na raw ng 5,000 pisong ayuda mula sa San Jose LGU, hindi pa raw ito sapat para sa pangmatagalang epekto ng El Nino sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa sitwasyon ng mga magsasaka sa San Jose Occidental, Mindoro, kulang daw ang salitang hirap para sa nararanasan nilang pagdurusa ngayong tagtuyot. Tibay ng loob at pananalig naman sa Diyos ang abiso ng Ama ng Bayan. Sama-sama natin takin yung landas ng kahirapan. Maniwala po kayo sa may future pa naman, may Panginoon pa naman. May Panginoon pa po na naghintay sa atin, nagmamahal sa atin. Hindi naman po kailangan gumawa tayo isang bagay para patuloy natin ang buhay natin. Patuloy din ang panawagan ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa Department of Agriculture at National Irrigation Administration para sa mga proyektong patubig na maaaring makatulong sa mga magsasaka. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.